So, bali, dito tayo para i-unboxing natin itong Honor na 4.2 kilowatts na hybrid type na inverter, guys. So, tara guys, samahan nyo ako unboxing natin. Turo ko sa inyo kung ano yung mga features nito. Bali, pag bibili ka nito sa online, so medyo matagal lang talaga bago dumating. So, almost naglalaro siya sa 1 month, guys. Pag paparatingin mo siya. Pero legit naman po yung online na shop. So yun po. So unboxing po natin. Ito po yung 4.2 kilowatt, guys. So dalawang klase po ito, yung may wifi tsaka walang wifi. So ang kinuha ko lang, guys, is wala siyang wifi. So meron siyang manual, guys, users manual ito. So off-grid inverter po ito, guys. So ginagamitan po ng battery. So yun po. Bali 4,200 or 4.2 kilowatt siya, guys. Up to 6,200 watt ang kaya niyang in-absorb. Pero syempre, hindi mo kailangan sagarin yun, guys, kapag loadan mo ito ng supply na galing sa PV panel mo. Kasi may tendency masunog. So, hindi mo dapat ima-maximum. So, meron ka dapat 80%, guys, na natitira dun sa maximum nito ang inverter. So yun po, i-unboxing natin. So, kulay orange po itong inverter kapag 4.2. Yan. So nakabalot din po siya ng styrofoam. Yan. Bali itong 4.2 kilowatt, guys, na Honor na inverter na to is kaya niya ng pandaring 1.5 HP na non-inverter na split type aircon. Bali ang 1.5 na HP na aircon na non-inverter aircon, guys, ay meron lang running current na 1,119 watts at starting current na maximum ng 1,619 watts. Ito na po, guys, yung inverter natin. So pag in-order mo talaga siya, guys, yan. So sip naman siya kasi may styrofoam siya magkabilang gilid. So dumating ito, guys, hindi siya nakaganyan lang na karton, kundi may balot pang additional. So tinanggal ko na lang yun para yung unang balot. Kabalot siya ng karton, tapos nakasil po siya ng maigi. So ito po. So ito po yung 4.2, guys, na inverter type. So wala na po tayong MPPT kasi built-in MPPT na po yan. Kaya nakalagay po siya MPPT solar inverter na siya. So pag hybrid po kasi, nandito na nakapaloob na yung MPPT niya. So Eco 4,200, guys, ang model niya. So dalawang klase po ito. Meron siyang Wi-Fi type tsaka hindi Wi-Fi. So yun po, bali may kita nyo, guys, sa AC-in niya to. Dalawang klase po yan, guys, sa AC-in. Meron siyang L at tsaka N. Ibig sabihin yan, line tsaka neutral po yan. Ang input na ito ay para sa kuryente mula sa grid, linya ng kumpanya or kuryente gaya ng Meralco, guys. Yan. Diyan po inilalagay yan, yung linya ng kuryente natin. So yung L, ibig sabihin ng L ay line po yan, tapos yung N ay neutral. Okay, dito naman po tayo sa main output. Meron siyang main output. Ito yung pangunahing output ng kuryente. Dito kinakabit ang linya na papunta sa breaker panel ng inyong bahay para magkailaw. So dito po sinasalpak yan, guys, yung breaker ng papunta sa output niya. Okay. Second output, ito naman yung kung may mabibigat kang load. Yan. Karaniwang ginagamit ito sa mabibigat na appliances para sa kusang pagputol ng kuryente kapag paubos na ang baterya. So yun, guys, ang function nito. So pag naubusan na yung baterya mo, kusa niya ika-cut off din siya. Yung mga pag may mga mabibigat ka ng load, pwede rin dito ilagay. Yan. Tapos meron din tayo, guys, BMS ito. Yan.
BMS na RS485 tsaka RS na Wi-Fi naman na 232. Dito po kinakabit si Wi-Fi pag gusto mo siyang makuha yung details. Itong BMS po port na to ay karaniwang ginagamit po na para sa inverter at smart lithium battery. So, ma-check mo siya kung nagpapangita yung dalawa na yung inverter natin at saka yung battery. Yun po. Siyempre, meron siyang exhaust blower na dalawa, guys. Yan. Tapos dito naman po, sa battery, ito yung DC input. So, dito natin kinakabit yung kable para sa battery natin, battery output. So, ito po yon. Para pag nawalan man ng kuryente, dito siya pumapasok yung supply ng battery para ibato niya doon sa maggawin niyang AC volt yung yung na 220 yung supply. At the same time, pwede rin niyang ito inverter pag nalobat si battery, kakargahin din niya yung battery, guys. Yun po. Siyempre, meron din po yang PB-in. Ito yun, guys. So, PB-in, meron siyang positive, negative. So, dito po sa portion na to, dapat huwag po kayo magkakamali pag kinabit na siya. Dapat hindi magkabaliktad ng positive at negative, guys. So, dito kinakabit ang wire na galing sa iyong mga solar panel, guys. So, yun po. Tapos, meron din tayong switch sa tagiliran, guys. On-off switch. So, ito yun. Yan. Ito yung pinaka-on-off switch niya, guys. So, yun po. Para naman sa specs nito, guys, ito ay 4,200 watts nga. Kagaya sabi ko, 4.2 kilowatt. So, ang surge capacity niya ay umaabot hanggang 8,400 watts. So, ibig sabihin, yung surge capacity, ito yung load na kaya niya i-absorb. Pero dapat hindi ka nalalagpas doon. Maximum yun, guys. Tapos, ang pinaka battery voltage naman yan, guys, ay 24 volts. Yun po. Ang pwede mo ipasok dito ng battery niya. Tapos sa solar PV input naman po, up to 6,200 watts na maximum na PV panel ang pwede mo ipasok sa kanya. So 500 volt DC ang kayang absorb. So ibig sabihin, pag nag-install ka ng panel mo, guys, so hindi ka dapat lalagpas sa 6,200 watts na capacity. So kung meron kang 620 na solar panel, so mga 10 yon. Pero hindi mo dapat ubusin na siguro yon, gawin 10. Siguro safe ka na dun mga 8. Hanggang 8 ka lang. Yan. Hanggang 8 lang pwede may kabit. Basta may budget ka, kaya hanggang 8. Yan. So sa MPPT naman, pinaka voltage range niya ay 60 volt DC up to 450 volt DC po siya. Yon. Pinaka MPPT niya. Yan, pinaka-PPT niya, guys, yan. Hanggang 450 DC. Pero yung nga, sabi ko nga, wag mo na ilalagpas dito sa 450. Para hindi naman ma-overload. Kaya kadalasan na nasisira, guys, ang nasusunog yung inverter dahil sa overloading. Ganun po nangyayari. Para sa grid naman, guys, grid line, ang input nito ay 220. Yan, to 240 volts. Tapos meron siyang current na 18.2 amps ang capacity niya. So pag mag-breaker ka po rito ay pwede po yung 20 amps yan. Sa operating naman niya, meron siyang AC charging na 120 amps naman, guys. Yan. Guys, bali naipaliwanag ko na sa inyo kung ano yung specs nito tsaka yung mga features ng mga na nasa ilalim niya, guys, na kakabitan. So yun po, bali ready for installation na ito, guys. Bali, ang susunod natin gagawin is gagawa naman tayo ng pinaka-panel niya at yung mga controls, yung mga breaker. So pagsasama-samahin na po natin lahat siya. Bali, ito po yung binili kong panel, guys, yung nasa likod ko. So makikita nyo na malaki siya. Ang dapat dito ay halos kasing laki na ng plywood, guys, isang buong plywood. Yan, ang lapad po nito. Pag bibili ka ng 620 watts po ang capacity nito bawat isa. Sa ngayon wala kasi pang budget, kaya 4 lang yung binili ko munang panel. Saka na lang ako magdadagdag siguro ng panel pag may budget na. Yun po. Okay po. So
So po, sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.